Hello, good day sa mga viewers. Ipapakita ko sa inyo ngayon itong bagong Behringer mixer na nabili ko. Nagkaroon sila ng pre-order selling last month. Nagustuhan ko yung presyo, pang second hand yung presyo pero brand new. Titignan ko kung pwede siyang maging just in case reserva na kung masira yung ginagamit kong mixer ngayon. Tetestingin na rin natin yung functionality kung sulit yung presyong ibinayad ko. Yan ang model niya, XC-NYX 1202 SFX. Merong mas maliit nito yung 1002 SFX. Ito 12 channel ito eh. Yung 1002, 10 channel. Titignan natin ngayon yung mga basic feature ng mixer kung nandito lahat. Maghahanap lang ako ng pagpapatungan natin para nakakuha tayo ng magandang patungan. Bilangin muna natin kung totoong 12 channel mixer ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 channel nga. Ngayon, titignan natin kung ang mixer na to, kumpleto siya dun sa basic feature na dapat na meron ng isang mixer. Habang tinatalakay natin yung mga parts and functionality niya, magdetalye na rin tayo ng konti para sa kapakanan ng mga beginner or gustong matuto sa sound system. Unahin natin itong channel niya, itong microphone input na XLR, itong line in, input, pwede ring microphone dito, pwede ring ibang source ng sound signal. Pero hindi pwedeng pagsabayin gamitin ito. Isa lang. Kung ito lang. Kung ito lang. Meron siyang gain knob, itong adjustment ng gain level ng pumapasok na signal. Ang equalizer niya, ito nakikita ko, meron siyang equalizer knob para sa 3 frequency. Ito ang high, ito ang mid, ito ang
low frequency. Meron ding low cut dito. Kung gusto nyo i-low cut, pinepress to. Kung ayaw nyo, nakaangat lang yan. Meron ditong FX knob para sa sound effect processor. So, ang control ng FXN, ito, i-adjust nyo yung kung palalabasin nyo sa main output, yung sound effect, ito, ginagalaw ito. Didiscuss natin ito mamaya. Ito naman ang panning knob, pan knob kung tawagin. Kung gusto nyong ilagay yung volume, dagdagan yung volume sa left side, iikot nyo sa left. Kung sa right, iikot nyo sa right. At ito ang volume knob, level volume ng channel na to. So, pare-parehas lang yan. Dito tayo sa ibang input and output. Ito, meron siyang FXN. Kung ayaw niyong gamitin yung built-in sound effect processor nitong mixer, dito kayo magkakabit ng external sound effect processor. Wala akong nakikitang FX return jack. Kaya kung gagamitin nyo itong FXN, mamimili kayo ng FX return. Ang nakikita ko dito, 4 ang stereo channel niya. So, mamimili kayo dito. Itong pair na to, ito, or ito. Pagka ginamit yung FX return ng channel, stereo channel, ang magiging control nyo sa sound effect, itong mga corresponding control knob ng channel. For example, gamitin natin itong line 5 and 6 or 5 and 6. Kung mababasa nyo sa baba, meron doon 5 and 6. Ito ang magiging sound effect or FX send control nyo. Ito naman, pan knob din ito, left or right. Ito naman ang volume level. Ngayon, kung nakasaksak sound effect processor, dito nyo na-adjust yung volume level ng sound effect na papasok dito sa mixer. Pero kung ginamit nyo to as ordinary input, for example, naglagay kayo ng CD player, gusto nyo i-adjust yung volume, dito nyo i-adjust. Meron siyang headphone jack, nakalagay phone lang So, sa headphone, dito nyo i-connecta. Ito, monitor out. Sa iba, ang tawag niyan, monitor output. Ito, main out or main output. Itong yung stereo channel niya, nakikita ko, kung gusto nyong mag-mono lang, right channel ang mono niya. So, kung mono, dito nyo lang ikakabit sa right channel. Ito namang, bagong model kasi itong mixer na to. So, makaka-encounter ako ng mga feature na bago sa akin. Tulad nito, stream USB, RCA, pero nakikita ko yung configuration niya, parang ito yung tape in, tape out Pero dito nakalagay stream USB, RCA. So, konsultahin natin ang manual para sigurado tayo. Ito ang manual. Kayo na magbasa. Ito, stream, output. So, ang nakalagay dito, kung gusto nyo mag-record,
Diyan nyo i-connecta yung recording device. Yung output nito, ilalagay nyo sa input ng recording device. At ang nakalagay, ang pag-adjust ng volume, kung nagre-record kayo, dito mismo sa main mix fader. So dito ina-adjust yung volume. Tignan naman natin ngayon itong input. Ito, basahin nyo, stream input. Ang nakalagay dito, pwede kayong magsaksak ng CD player. Ang gamit RCA connector. Pwede rin magkabit ng computer. Nakalagay via USB connector into the console. So merong USB jack ito dapat. Tapos nakalagay siya kung di CD, pwede niyong gamiting stereo line input ito. Tapos may example sila dito kung nababasa nyo. Kung meron pa kayong isang mixer, yung output nun, pwede nyo i-connecta dito. Kaya pwede kayong magdalawang mixer. Tapos, ano pa bang hindi natin ang natalakay? Itong control knob nitong mga stereo channel, na-miss natin ito, meron siyang 12 decibel boost ko. Gusto nyong palakasan yung channel na to, let's say 5 and 6, i-press nyo to, itong button na to. Punta ngayon tayo dito sa side na to. Ito, may ilaw ito pagka naka-on dapat. Ito yung number ng program, kung anong naka-program sa sound effect processor. May nakasulat na clip doon. Pag sumusobra yung lakas ng sound effect processor, clip nakalagay eh. So ina-assume ko pula yan pagka nag-clip. Meron dito SIG, SIG. Siguro short ng signal, ibig na sabihin, parang may berding LED dun eh. Siguro may ilaw ito pagka nakakatanggap ng signal sa sound effect processor. Ito ang phantom power. Sa mga beginner, ito ginagamit to kung ang microphone nyo, condenser, kailangan ng mas mataas na voltahe para magamit ang condenser microphone, pinrepress ito. Iilaw ito, nakalagay no, plus 48 volt. Ito power, umiilaw yan pag naka-power. Tapos itong knob na to, program. Ito yung, kung nag-change kayo ng setting ng sound effect processor, may mga number yan eh. Ito, iikot mo to, tapos kung anong number yung nagustuhan mo, i-prepress mo para nakaset na. Ito, FX to main. Pagka nakababa ito all the way down, walang lalabas na sound effect sa main mix. Dito, wala. So, kailangan pag gumagamit kayo ng sound effect processor, whether na external or built-in, ginagalaw dito yan. Ito, bago na naman sa akin ito. Stream to mix, stream to monitor, FX to monitor. So, tignan natin uli itong manual. Ayan, kayo na uli ang magbasa. Baka ma-misinterpret ko. Pero sa akin, ito ang intindi ko. Ito, tignan ito. Ito ay stream to mix. Ito yon.
ang intindi ko, pagka pinrest natin yung button na yon, yung route ng signal na galing sa USB o kaya sa stream in signal, ito yung diniscuss natin kanina, ito dito, ay lalabas, pupunta sa main mix. So sa main mix ang punta nun. Tapos itong stream to monitor, teka, basahin natin. Yun ba, yung signal naman nagaling sa USB tsaka stream in sa phone jack or monitor out lalabas. O nakalagay in eh. So pwedeng sabay siguro phone and monitor out jack. Yun ang intindi ko. Itong isa, FX to monitor, ito yon. Yung kanina, stream to monitor eh. Ito, FX to monitor, basahin natin. If you want the motor, ito importante. This mutes the main mix signal in the monitor while routing the FX send output to the monitor. Ayun. Pagka pinrest natin ito, ang lalabas sa headphone jack at saka monitor out, yung sound effect lang. Walang kasamang ibang signal source. Let's say, may kasama siyang music. Yung music, ang intindi ko dito, na mute. Kaya nakalagay mute the main mix. Alright, okay. Mahirap kasi magbigay ng sariling opinion kung wala tayong reference. Ito nakasulat, phone monitor. Ito ang volume control knob ng headphone at saka monitor. Ito yung phone, ito yung monitor. Ang main volume control nitong mixer, ito. Tapos ito, mga LED indicator para ma-warningan lang ang gumagamit kung maabot ka na sa clip. Pagka pumula to, ibaba nyo na yung signal. Okay pa nga kung nag-blink itong dilaw na ilaw. Okay pa yan. Tignan natin yung mga nasa gilid. Ito may indicator dito kung open on switch. Gusto ko tong mixer na to, meron siyang dedicated na switch sa power. Yung mga nauna kong mga Behringer wala eh. Ito ang plug ng power supply. Ito yung USB connector. Ito hindi ako familiar dito kasi di pa ako involved sa recording. Dito ako curious sa power supply. Gusto kong makita kung pwede siya sa 220 para magamit sa Pilipinas. Yung mga unang Behringer ko, 110 lang sila eh. So tignan ko yung power supply. Nakalagay 110 to 240. Okay ito, gusto ko itong Behringer na to. Pwede sa Pilipinas ito, hindi na kailangan ng step down transformer. Balik tayo dun sa USB connector. Curious ako dun kasi
Kung naalala nyo dito, pwede rin paalabasin yung sound. Di ko alam kung automatic eh. Kung pinlag mo dito sa likod nitong mixer, dito, kung lalabas na dito yung signal. So hindi ko alam yun. Kasi wala din sa manual. Ang nakalagay sa manual, eto lang eh. USB connector, connect your mixer to a computer using a standard USB cable. So, yun lang ang binigay na information tungkol sa USB. Anyway, so far, satisfied naman ako sa spec niya at feature dahil kompleto siya sa mga standard na dapat na nasa mixer na dagdagan pa nga ng USB connector. Ngayon, ang titignan natin ngayon, so tetestingin natin yung quality ng tunog at saka kung nagpapangsyon yung mga control nitong mixer. Bigyan niyo ako ng konting time, isi-set up ko lang yung mga gadget. Ito, naka-set up na itong mga gadget natin. Ang signal source natin, big sabihin yung music, manggagaling dito sa flash drive, pero pinadaan ko dito sa CD, DVD player. Pero kailangan makita ko kung anong music ang patutugtugin ko. Kailangan may monitor o TV akong gagamitin, kaya itong video out nitong CD, DVD player nakakonekta sa video in ng TV. Yung video lang ang nakakonekta sa TV, yung audio out ng CD, DVD player nakakonekta dito sa channel 1 at saka channel 2 nitong mixer. Napili ko itong channel 1 at saka channel 2. Ito ang mono line in. Gusto kong matesting din kung nagwo-work itong equalizer knob or kung nagwo-work mismo yung effect ng mga equalizer. Kung gagamitin ko kasi itong stereo channel sa music, wala siyang equalization section, so wala siyang knob para sa equalizer. Pero mamaya, testingin din natin sa stereo channel itong music. Yung microphone, ginamit ko itong channel 3. Yung main out ng mixer, ito, nakakonekta sa amplifier natin. Ito. Yung amplifier natin, may nakakonektang dalawang speaker. Ayun, yung isa hindi makapture ng camera. Kaya ngayon, i-on muna natin itong mga gadget. Naka-on na itong mga gadget natin maliban dito sa amplifier. Ito, dahil mag-a-adjust pa tayo ng gain level nitong signal source natin, yung channel 1 at saka channel 2. Kaya magpapatugtog tayo ng music para magkaroon tayo ng signal. Habang pumapasok yung signal, i-adjust natin yung gain level nitong ng signal natin. So, papatugtog na tayo.
itong gain level, gain knob, nasa baba all the way down. Itong volume knob ng channel, nasa baba din. Itong main, nasa baba din. Itataas ko ngayon itong gain. Titignan natin kung iilaw ito. Pagka umilaw yung clip indicator, it means umabot na tayo sa threshold. Kaya ibababa natin. Ayun, umilaw. Kita nyo? Baba ngayon natin yan hanggat wala tayong makitang ilaw na nag-blink. Okay na yan. Channel to naman. Yun, nag-blink. Ibaba din natin. Ngayon, i-on ko na itong amplifier natin. Ilagay ko lang muna dito sa 12:00. Baka mapalakas tayo. Una natin tetestingin itong channel 1. Ilalagay ko na yung volumes, ganun din sa 12:00 lang. Taasan natin yung main volume, dahan-dahan lang. Ayan, may pumasok na. Testingin natin ngayon kung nagwo-work yung equalizer section. Gagawin ko, ibababa ko itong tatlong knob, itong high, mid, at saka low. Isa-isa nating itataas. Testingin natin kung may magbabago. Unahin natin itong high. Diyan, narinig ko ang pagbabago paglampas ng 12:00. Itong mid, ito may epekto kagad. Bago mag 12:00, nagka-epekto na. Itong bass or low frequency. Ayun, ganun. Ganun din. Bago mag 12:00, nagka-epekto na yung bass. Ilagay natin ngayon sa flat, sabay-sabay. Testingin natin yung pan knob kung nagwo-work. Ilagay natin sa left. Ayun, left lang. Sa kanan, kanan lang. Okay, so nagwo-work siya. Yung volume knob, nagwo-work naman. Since nasa patay natin channel 1, testingin natin yung channel 2 naman. Testingin natin yung ma-equalizer. Yung high. Ito, ganun din. Past 12 o'clock bago nag-effect yung high frequency. Itong mid. Ayun, effect kagad. Bago mag 12:00, narinig ko na yung pagbabago sa mid. Itong bass, bago mag 12:00, nag-effect na rin. Ilagay natin ngayon lahat sa unity din.
Testingin natin yung panab. Ayun, kaliwa lang. Kanan. Balance. Off. Pagsabayin natin yung channel 1 and channel 2. Natin yung stereo field. Itong channel 1 ilalagay ko sa kaliwa, itong channel 2 ilalagay ko sa kanan. Okay, so far satisfied ako sa sound quality nitong pumasok na signal ng music. Testingin naman natin ngayon itong microphone. Itong microphone naman, ang testingin natin, patayin ko muna itong amplifier natin dahil i-adjust ko pa yung gain level nitong microphone. So, itong main volume fader natin, lalagay ko sa baba. Itong channel 3 volume knob, ilalagay ko din sa 0. Itong gain knob sa 0 din. So, tulad ng pag-adjust natin kanina, yung pula indicator dito, titignan natin. Test 1, hello, hello, test 1, hello, hello, test 1, hello, test, hello, test 1, ayun, hello, test 1, hello, check, 1, 2, 3, check, 1. Check 1, check, 1, 2, 3, check 1, 2, 3. Yan, pwede na yan. Double check ko. Check. Okay, pwede na. Iyon ko yung amplifier. Lagay din natin sa 12:00. Tapos itong volume knob ng channel, lagay ko din sa 12:00. Itaas ngayon natin itong main volume knob. Hello, test 1. Hello, test. Hello, test 1. Hello, test. Test 1, 2, 3. Test 1. Test 1, 2, 3. Hello, test. Test 1. Okay lang tayo, nandito lang yung birthday. Hello, test 1. Flat siya kasi
itong sound effect processor natin, itong may nakababa all the way 0. Ganon din yung FXN, itong channel, nakababa din. So, itas natin. Hello, check, check, check. Check, hello, 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 hello. Hello, 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 check one, check one, check one. Hello, hello, check one. Pag masdan nyo itong umiilaw dito, kailangan lumabas yung berde. Check one. Hello, check, check, check. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Dagdagan natin yung volume na effect na lalabas sa mix. Hello, hello. Yun, steady siya. Hello, check. Check 1, 2, 3. Hello, hello. Nakaprogram siya ngayon dito sa 75. So, hindi ko alam kung anong 75. Nakalagay lang dito, 55 to 78 mode ang nakalagay. MOD. So, hindi ko alam kung abbreviation ng modulation ito. So, mostly, ang mga vocalist, ang hinahanap nila, delay, reverb, or echo. Usually, delay and echo, pareho naman eh. Subukan natin hanapin ang delay. Ang delay nakalagay, number 30 to 54. Ilagay natin sa 50. Balik natin sa 50. Ikot natin to. At i-press natin. Tignan natin kung may lalabas na echo. Hello, check 1. Ayun, meron. Hello, check. Check 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Hello, check. Pwede pa tayo magdagdag ng konting volume. Safe pa tayo eh. Hello, hello, check 1, 2, 3. Hello. Yes, yes. Okay, nagwo-work. Tignan natin yung reverb. Ang reverb niya is 0 to 29. Ilagay nga natin sa 20. Hello. Yun, dinig na dinig. Hello. 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 Check 1. Okay, maganda ang performance niya, pati yung sound quality. Kaya palagay ko, sulit yung binayad ko dito. Kung curious kayo kung magkano binayad ko, itong 12 channel, $139 plus tax, umabot ng $151. Yung 10 channel nila, binebenta nila ng 119 plus tax. Ang tax dito sa amin, 8.38%. So, bahala na kayong mag-compute. Free shipping na yon sa address namin. Okay, so far I think na-cover na lahat natin yung dapat i-cover para sa mga beginner, yung mga expert. Alam na nila yan eh. Muntik ko nang malimutan. Tetestingin nga pala natin yung stereo channel. Kaya yung audio natin kanina na nakakonekta dito sa channel 1 tsaka channel N2, linagay ko dito sa line 5 and 6. So itong magiging control natin. I-on ko ulit itong mga gadget natin. Patugtog tayo ngayon ng music. Ilagay ko, ito nasa alas 12 na tong channel, volume na ng channel. Ito na lang itatas natin.
Pag nasa stereo channel, lumalabas kaagad yung bass. Sa naririnig ko dito ha. Okay, maganda rin ang labas sa stereo channel. Ngayon, ito actually nakalimutan ko ring pakita sa inyo para hindi tayo nang huhula kung ano yung mga preset program ng sound effect processor. Nandito sa manual, from 0 to 99. Kaya yung kaninang naka-default 75, ayun, octave down daw ang tawag doon. Ito, octave down. Yung chinek natin na echo, ginamit natin 50, ito short echo nakalagay. Merong mid echo, so marami kayong pagpipilian. Tinest natin yung reverb, ang ginamit natin, number 20, Vint 25, hindi ko alam ano yung Vint 25 verb number 2. Kasi pagkaalam ko, ang sound effect processor nito, ang ginamit na technique, yung sa Clark technique, so sikat na sound processor yon. Anyway, siguro yun lang ang pwede kong ibahagi sa inyo tungkol sa mixer nito. Again, salamat sa panood ninyo. Thank you!